Welcome to our real estate learning series. Alam mo ba na mayroong iba't ibang uri ng bahay na pwedeng makita sa loob ng subdivision? Pag-usapan natin yan mula sa smallest to the biggest house. Simulan natin yan dito sa row house. Most of the time, itong row house ang pinaka-affordable na bahay. One-story house ito na magkakadikit ang side walls at bumubuo ito ng continuous group. Ang sunod naman ay ang townhouse. Ang townhouse ay may dalawang palapag or two-story house na magkakakonekta ang side walls. At binubuo rin ito ng continuous group or cluster. Nagkakaroon ng confusion ng iba between row house at townhouse. Parehas kasi itong bumubuo ng continuous group o yung mga bahay na dikit-dikit. Ang kaibahan nga lang, ang row house ay 1 story at ang townhouse ay 2 story. Meron ka ding makikitang duplex. Ito ay dalawang bahay na magkadikit na merong central wall na nagsisilbing boundary. Pwede itong maging 1-story duplex o kaya naman 2-story duplex. At ngayon, pag-usapan naman natin ang mga single houses dahil meron pa din pala itong pinagkaiba. Meron tayong dalawang uri ng single houses, single detached at single attached. Kapag sinabi nating single detached, ibig sabihin nito na ang bahay ay nasa gitna ng iyong property at napapaligiran ito ng space sa harap, sa likod at sa dalawang gilid. Ito ay maaaring maging 2-story single detached at bungalow single detached. Okay, kapag sinabi nating 2-story, ang bahay ay merong dalawang palapag. Kapag sinabi naman nating bungalow, ang bahay ay walang itaas o 1 story lang. Kapag naman sinabing single attached, ay meron itong firewall na nakatayo sa boundary ng iyong property. Kagaya na lamang nito, kung saan ibang tao na ang may-ari ng property sa kabila ng firewall. Ito ay maaari ding maging 2-story single attached at bungalow single attached. See you on our next real estate learning series.